Kasi ba't kami yung background sa amin? Pinoy over. Wala kang pake. Ay, naka-live na. Sorry. Sorry po. Naka-live naman ah. Sabihin nila eh. Prof ba yun? Ito naman. Ito madalas to sa mga RCD nyo, no? A reinforced concrete column, 200 mm in diameter, is designed to carry an actual compressive load of 300 kilonewtons. So determine the required area of the reinforcing steel if the allowable stresses are 6 megapascal and 120 megapascal for concrete and steel. So ano yung itsura nito? So siguro may circular ulit. Circle nga eh. So circular cross-sectional area. So kapag reinforced concrete, pag sinabing reinforced concrete, so that's a concrete na merong reinforced steel bar. So syempre may steel yan, siguro ito yun. O kapag circular yung ano, ayan, di ba yung poste, circular. Nakakita na kayo circular na poste. Sa kuryente, no? So, meron daw itong diameter na stirrups yung nasa gitna. Uy, by the way, no, matuto kayo magbasa ng ganito. Pinagdodrawing to ni Sir Emil, hindi sanay mag-drawing ng concrete. So, yung bilog-bilog dyan, yan yung reinforced steel bar, no? So, kapag in-applyan mo yan ng force P, so, nandito yun. Ito yung front view ng poste, no? Tapos, meron ka dito force P. Tapos, ano-ano yung mga nag-act sa kanya? Nandiyan dyan yung force ng concrete, tsaka yung force ng steel. And then, again, kapag nag-apply ka ng compressive force, yung ibababa natin dito na deformation, so, yun din yun, deformation ni total deformation, elongation ni concrete plus equal din kay elongation ni steel. Okay? Next. So, ano yung alam natin dito? Yung deformation ni concrete is equal to deformation ni steel. So, ano yung formula na elongation ni concrete? So, yung P ng concrete, length ng concrete over the area ng concrete and then area ng elasticity ng concrete equals to P ng steel, length ng steel over area ng steel, elasticity ng steel. So, yung length, wala namang binigay. So, ibig sabihin, syempre, pantay naman yan, no? So, cancel mo na lang yung L kasi parehas naman na yung length nila. Yung P ng steel ba, divided by the area ng steel, ano to? Stress. So, that's the stress ng steel. And then, yung P ng concrete divided by the area ng concrete is the stress ng concrete. So, substitute na lang natin. This is the stress ng concrete divided by elasticity ng concrete. Magkano yun? 14,000. Tama ba? Sinabi 14,000. GPa or megapascal equals to the stress ng steel divided by 200 MPa. So, meron tayong relationship. So, ano yung relationship nila? Pakitry. Hindi alam paano gagawin. Iangat mo dun sa kabila yan. So, ano yung stress ng concrete? Divided by 20,000. Pangit tignan. So, pwede naman 7 over, tama, 7 over 100. Stress ng steel. So, ngayon, i-check natin kasi nagbigay ng allowable stresses, no? Yun, pwedeng i-substitute mo na lang agad yung isa. So, i-check natin. Kailangan, try natin, if the stress ng concrete is equal to 6 megapascal,
dapat makuha natin ay less than dun sa stress ng steel. So, magkano yung stress ng steel? If yung ginamit natin stress ng concrete, so 6 multiplied by 100 divided by 7, 85, 7, 144 mega Pascal. So, this is less than the 120 megapascal na allowable. Therefore, okay. So, try nyo naman, if the stress ng steel, ginamit natin is 120 ba? Megapascal. So, magkano yung stress ng concrete? 8. So, this is less than the allowable. Therefore, less than the allowable. Ay, mali. Greater than the allowable. So, that's not okay, no? Therefore, ang gagamitin natin na stress ay yung steel na, and then ito yung gagamitin na natin na, ay, Barbie. Okay. Pwede ka na mag-summation ng forces vertical. So, summation ng forces vertical is equal to 0. So, you have PC plus PS is equal to P. No? So, ano yung allowable P? May binigay ba yung P? Wala. 300. So, PC. Anong formula ng PC? Stress ng concrete, area ng concrete, plus stress ng steel, area ng steel is equal to 300,000. So, ano yung nahanap natin dito? Ang nahanap natin is area ng steel. Okay. So, substitute nyo lang. Stress ng concrete, 6. Area ng concrete, pi. Ayan. Area ng concrete, yung buo. Pero, meron yang area ng steel. Ibabawas mo pa yung area ng steel, no? Kasi hindi naman, itong part na to, no? Area to ng steel. O di yun yung hinahanap natin eh. Na-determine the area of the reinforcing steel. So, ibig sabihin, gagawin natin, ang area ng concrete is equal to pi over 4 multiplied by any diameter? 200 squared minus the area ng steel. Ano times na natin? Plus, area ng stress ng steel, 85.714 multiplied by the area ng steel equals to, ipat yun na nga. Shift solve lang to, 300,000. So, magkano yung area ng steel? Shift solve lang to, no? 1,398.0806 millimeter Hindi. Kasi kung titignan nyo siya, magiging area lang ng concrete nyo. For example, ito yung concrete. So, di ba yan yung buong concrete? Tapos, may mga bakal yan, di ba, sa loob? So, area ng steel. So, ito yung mga area ng steel, yung hindi na-occupy ng concrete. Ito stirrups to ha, yung kulay red na. Ano siya? Correction tape. Kunyari, correction tape. Hindi, ganito yan.
pagka sa nagre-review kayo, lalo na terms, stop ko na.